yung gano'n, 'di ba? Okay, so mga kababayan, next topic tayo at pag-usapan naman natin itong, nangyari po mga kababayan kay, Pebbles Talakera. Etong si Pebbles Conanan ay, nahuli po sa CCTV ang, gunman di umano mga kababayan. Ano ba 'to? Gusto na po bang, itumba itong si, Pebbles Conanan mga kababayan dahil marami na po siyang nalalaman? Dahil alam naman po natin na talagang wala pong, preno ang bunganga nitong si, Pebbles Conanan aka Pebbles Talakera. Mga kababayan, tingnan po natin itong, mga pangyayari na ito dahil naghihinala po siya na ang taong, nakikita niyo sa inyong screen ngayon ay, mga kababayan, di umano ay ahente po ng sasakyan. Ang nakakapagtaka, nagtataka itong si Pebbles Talakera, wala naman daw po siyang ina-applyan na sasakyan. Bakit magkakaroon ng ahente na maghahanap sa kanya? Eto, tingnan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics ha. Mhm. Ito po, sinasabi ni, Pebbles. Yan. May naghahanap daw po sa inyo sa barangay. Nag-apply ka daw ng kotse. Mabuti nga mga kababayan dahil talagang doon sa address ni Pebbles, pinapupunta niya, kumbaga parang doon sa barangay, 'di ba? May CCTV doon. At 'yon ay mga kakilala niya. So binibrief siya, binibigyan siya ng update kung sino yung mga naghahanap sa kanya. Kumbaga, may idea na siya mga kababayan na posible na hanapin ako ng mga ito. Kung hanapin ako, makukunan, maka-capture ng CCTV. Oh, ayan na, nagsisimula na sila. Oo nga, may dala daw application form. Di nga ako marunong mag-drive. Anong sinasabi ng barangay? Wala na dito pero dalawang address daw ang nakalagay. Natawa ako sa nag-apply ng kotse. Di nga ako marunong mag-drive. Ang matindi nun, okay lang yung ano hindi ka marunong mag-drive. Kagaya sa akin, hindi naman ako marunong mag-drive. Mga kababayan, kuya ko ang nag-drive pero may sasakyan na. 'Di ba? Pero mga ka-GP Natics, yung ikaw ay pinupuntahan ka ng ahente, wala ka namang inapplyan para magkaroon ka ng sasakyan. Yun ang nakakapagtaka. Ito, panoorin natin yung video po dyan, mga kababayan. Kawamura Dayanara, shoutout. Lumilinga-linga may katiks Yan ba yung mama Nes? Oo. Nakatok sa akin din. Tsaka sinisilip niya yung barangay, di ba? Tagal. Kaya hinahinala yung style na itong tao na to, no? Kung ikaw ay ahente, mga kababayan ng kotse, supposedly dapat ikaw magtatanggal ka ng helmet. 'Di ba? Magtatanggal ka ng helmet tapos at the same time, yung nakabonet pa, mga kababayan, hindi lang basta face mask. Nakabonet pa yung tao na to na naghahanap kay Vincent Conanan aka Pebbles Talakera. May katiks siya Nakatok sa akin. Sandali lang siya kasi di na ako nag-elaborate Oo. Pwede lang siya Ako na po din. Hindi yan Hindi papel na anong hawak niya Hindi lang elaborate Hindi papel na CA yung mama Nes. Tatong siya kawag pa isa.
May Kaya isa nga. siyang hawak. May isa siyang hawak. Pinasok sa loob. Nakakapagtaka nga may magsi-CI pero hindi ka nag-apply. Ano to mga kababayan? Siguro naman ano to no, masasabi natin imposible na pinagtripan ka lang ng mga kakilala mo, oy doon mag-CI ka doon, kunwari nag-apply si Pebbles. Hindi naman ganoon, 'di ba? Napaka ano naman nung idea na yon na baka pinagtripan ng mga kaibigan kaya may nagsi-CI mga kababayan. Kasi pag ikaw nag-apply ka, unang-una magpi-fill out ka. Oh. Tapos pag nag-fill out ka na ganyan, tatawagan ka muna. Ito ba ay ikaw talaga? Halimbawa online. Pag may kausap ka na ahente, mga kababayan, i-confirm muna ito sa'yo. Diba? Kung ikaw naman ay pupunta sa isang establishment, kunwari nag-walk-in ka, mga kababayan, ikaw mismo, yung sa sarili mo, hindi pwedeng applyan ka, mag-a-apply yung ibang tao para sa'yo. Kaya nakakapagtaka, bakit may magsi-CI sa'yo na wala ka namang in-applyan? Oh. Hindi makikilala, naka-helmet eh. Maganda lang siya eh. Talagang kahina-hinala yung kilos, yung galawan na talagang nagmamatsyag, di ba? Mga ka-GP? Buti hindi mo naalala itulog ka na Edwin. Hindi. Pagkidali lang siya. Wala naman nilabas na papeles yun. Ay na. O yun lang hawak niya, hindi papeles na siya yun eh. Eh, ba't meron ako nakita? Oo nga. Sa loob siya. Nakakapagtaka yan mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kasi kahit ako, mga kababayan, kung hindi man kotse nung, kailan ba yon? Way back 2016, na ako ay kumuha ng, 2013 to 2014, in between. Kumuha tayo ng sasakyan, ng motor natin, 2 beses, mga kababayan. Yung isa online. Yung isa naman, ito po ay nag-walk-in ako sa kanila. So, bago sila mag-CI, mga kababayan, mga ka-GP Natics, i-inform ka muna talaga nila. Oh, sir, ganito may mag-CI ngayong araw. Ganon, hindi pwedeng nakakapagtaka. 'Di ba? Kahit anong gawin mo maghihinala ka. Dito sa akin okay pa kasi nag-apply talaga ako kaya pupuntahan ako. Pwedeng mga kababayan pumunta na lang sila bigla-bigla mag-CI kasi nag-apply ka. Pero dito, iisipin mo, bakit? Paano? May mag-CI sa akin, hindi naman ako nag-apply para magkaroon ng sasakyan at wala akong plano. 'Di ba? Tapos yung taong pupunta maghahanap sa iyo, kahina-hinala, naka-bonnet, naka-helmet, mga kababayan. O, tapos palinga-linga. Mga ka-GP Natics, ngayon, itong si Pebbles Cunanan or Pebbles Talakera ay nagtataka nga ng sobra. Pero, naghihinala po siya kung sino yung mga tao na nasa kanyang utak na maaari na gusto na siyang ipapatay, gusto na siyang patahimikin. Sino-sino yung mga sinasabi niya rito, mga kababayan? Sabi ko nga po sa inyo, maraming binabanatan itong si Pebbles Talakera. So ngayon, tila marami itong mga na nasasagasaan. So ayon sa kanya, mga kababayan, ang mga pangalan po na nabanggit niya rito sa kanyang post, bakit nyo nga daw pala siya hinahanap, anong meron? Mga suspect niya raw itong si Harry Roque, ang Iglesia ni Cristo, Duterte, Aimee, Mayor Bravo, Mayor Pajardo, at itong si Martires. Pag may pangatlong pang-ebidensya na hinahanap ako, si Chavit kasama na din. Lahat yan nakasulat sa diary ko. Pakishare po. Maraming salamat.
Chairman Mangune ng Barangay 237 Tondo, Manila sa pagbibigay po ng video na to. Sabi ni Pebbles dito, mga kababayan, ito yung video ng lalaking naghahanap sa akin sa barangay. Kasi bumili daw ako ng kotse. Siguro nag-apply, hindi bumili. Mga kababayan, na nag-loan, ganon. Bukod sa wala akong pera, mga hindot, hindi ako marunong mag-drive. Nung una, ayaw pa pumasok, may tinitingnan sa CP. Tapos ayun, maya-maya pumasok na. Tinanong sa sekretary ng barangay kung dyan pa din daw ako nakatira. Mga kababayan, ano yun? Dyan pa din daw ako nakatira. Tingnan nyo isipin nyo maigi. Nag-apply daw di umano ng sasakyan. Pero bakit hindi po, di ba doon pag nag-apply ka ng sasakyan, kailangan specific yung address na doon ka nakatira. Kasi otherwise, mga kababayan, hindi ka po, hindi ka po nila, i-entertain kapag wala ka pag hindi naka-establish yung iyong address. Kasi pwedeng sabihin nila kolorum ka. 'Di ba? Pero dito, tinatanong niya pa, diyan pa ba siya nakatira? 'Di ba? Samantalang kung nag-apply ka, talagang isusulat mo doon yung address mo. Meaning, pag nilagay mo yung address mo doon, sure ka na doon ka nakatira sa address na ibinigay mo doon sa application. Pero dito, mga kababayan, yung ahente nagtatanong, diyan pa ba siya nakatira? Diba? May records, tama. Kawamura Dayanara, may records yung address mo doon. Hindi nila tatanungin sa'yo dyan, na dyan ka pa nakatira. Ibig sabihin, pag pinuntahan ka na nag-CCI, siya ay sigurado na dyan ka po nakatira. At hindi niya natatanungin, dyan ba siya nakatira? Kasi pag nag-CCI, hindi yan ang tatanungin. Ang tatanungin pag nag-CCI, mga kababayan, kung ano yung trabaho mo. Diba? Kung magkano yung sinasahod mo monthly. Kung may negosyo ka ba. Ganon. Hindi po nila tatanungin. Kung pwedeng tanungin nila ilang taon ka na dito sa lugar na nakatira. Pero hindi nila tatanungin kung dyan pa ba siya nakatira. Mga kababayan, malayo yun. Diba? Ano pang sabi dito? Tinanong sa sekretary ng barangay kung dyan, kung dyan pa din daw ako nakatira. Dyan ako nakatira dati. Pero kakagigiba lang ng bahay namin dyan. Alam kong hanapin niya ako. Kaya sigeng labas ko ng address ko kasi yung barangay na yan ay may CCTV. So ibig sabihin, taktika pala ni Pebbles, mga kababayan, na ilabas yung address niya para puntahan siya dito, hanapin. So mautak din, mga ka-GP Natics. Kaya lang, laglag yung naghahanap dito Sana hindi matuloy yung kanilang mga plano, mga ka-GP. Grabe. Sino-sino pa ba yung mga binanatan kasi dito ni Pebble? Sabi niya dito, bilyonaryo daw yung mga binangga ko. Ina nyo, naging bilyonaryo kayo dahil marami kayong pinahirapan ng mga kapwa nyo Pilipino. Mga wala kayong puso, kahit kamag-anak nyo, pinapatay nyo dahil sa pera at kapangyarihan. Kahit tuyo lang ang ulam ko, okay na ako doon kaysa may natatapakan akong tao. At kahit patayin nyo ko, wala akong pakialam dahil may mga tao nang may hawak ng lahat ng katarantaduhan nyo. Pebbles Diary. Mga hindot, gusto mo hamunin kita, Chabit, pero susunod ka sa hamon ko, may ipapalabas akong dokumento sa'yo in public na magkaalaman tayo. Ito pa yung mga mga kababayan, matitindi rin talaga yung mga banat ni Pebbles dito Talagang hindi basta-basta. Tingnan natin yung mga bago dito. Ngayon si Chabit talagang punteriya naman ni Pebbles. Yung mga politician dyan na nagmamalinis dyan, tapos kung ano-anong sinasabi sa presidente, siguraduhin yung malilinis kayo. Promise, lalabasan ko kayo ng resibo mula Apari hanggang Hulo. Shoota kayo, di ko lang tinuloy, pero advocacy ko yung korupsyon
ng mga politician, nag-Japan lang ako noong 2016. Kaya i-research ko yan. Well, Keme. Mga kababayan, naku po, grabe. Matitindi. Sabi niya pa rito, yung Ilocos Sur, parang Davao din pala, untouchable. Bakit? Natatakot ba ang gobyerno sa mga lugar na ito? Anong klaseng kapangyarihan meron ng mga tao sa mga lugar na yan at di masukol? Sukulin na yung mga yan, huwag tigilan, imbestigahan anong ginagawa ng NICA. Yan mga kababayan, yung update ngayon ha. At kung sino po makakapagturo, sana nga, hindi lang kasi kita sa CCTV yung tawag dito, yung plaka ng motor kasi natatakpan ng isa pang hindi ko alam kung motor din to, tricycle. Natatakpan niya yung motorsiklo nung lalaki. Para sana makita at para maimbestigahan kung sino nagmamay-ari ng motor na yon, 'di ba?